Dapat simpleng matematika lang ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Mas malaki ng 4 na beses ang populasyon ng Russia kaysa Ukraine. Kailangan lang ni Putin magpadala ng maraming sundalo sa Ukraine hanggang bumagsak ang depensa at matapos ang espesyal na operasyong militar. Epektibo ito noon para sa Russia. Pero binago ng Ukraine ang kalkulasyon ng digmaan ng Russia sa pamamagitan ng pagdulot ng napakalaking bilang ng namatay na nagpapabagsak sa mga harapan ni Putin. Pag-uusapan natin kung bakit nangyayari lahat ito sa Russia mamaya sa video. May ilang estadistika na nagpapakita kung gaano kabagsik ang digmaan ni Putin at patuloy na nararanasan ng militar ng Russia. Ipinapakita ng unang estadistika kung gaano kalaki ang epekto ng digmaan sa Ukraine sa militar ng Russia. Halos doble ang buwan ng pagkawala ng sundalo ng Russia sa Ukraine kumpara sa 10 taong digmaan nila sa Afghanistan. Umabot na sa napakataas na antas ng pagiging epektibo ang digmaan sa Ukraine na tinatawag na meat grinder dahil tinataya nitong nasisira o nawawala ang humigit kumulang 35,000 sundalo ng Russia kada buwan. Ayon ito kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, na nakipagkita sa ilan sa mga sundalo ng Ukraine sa isang presentasyon ng bagong inisyatibo para sa unit ng drone. Ibinahagi niya ang estadistika at binigyang diin ang patuloy na pagtaas ng nasasawi sa Russia noong 2025. Nagbigay rin ng karagdagang detalye ang TVP World. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, tumaas mula 14,000 hanggang 35,000 kada buwan ang nasawi sa Russia noong nakaraang taon. Idagdag mo pa ang mga sugatan, nahuli, at mga tumakas sa bilang na iyon. At makukuha mo ang sinasabi ni Zelensky na sitwasyon kung saan tila humihinto na ang pag-usad ng hukbong Ruso. Sabi ni Zelensky, umaabot sa 45,000 sundalo kada buwan ang casualty ng Russia. Pero nagmomobilisa ito ng 43,000 sundalo buwan-buwan. Sa 43,000 na iyon, 10 hanggang 15% ang tumatakas at may mga sugatan. Hindi na lumalaki ang hukbo nila dahil sa ating drone technology at mga operator. Mahalaga ang mga drone operator dahil ayon kay Zelensky, sila ang pangunahing sanhi ng maraming pagkamatay sa militar ng Russia sa Ukraine. Tungkol naman sa bilang, isa pa itong nakakagulat na estadistika. 80% ng lahat ng Ruso na napatay sa Ukraine ay biktima ng mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid ng Ukraine. Ang mga maliliit na tagapagdala ng kamatayan ay tumatama ng eksakto at malakas, na tila hindi mapigilan ng Russia. Sa pamamagitan nga pala, naglabas kami ng isang video na tumatalakay kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng Ukraine ng drones sa 80% ng kanilang mga pag-atake laban sa mga target ng Russia para sa parehong Ukraine at Russia. Panoorin ang video para sa mas detalyadong paliwanag sa estadistikang ito. Mas madami pang sundalong nawala sa Russia sa isang buwan sa Ukraine kaysa sa 15,000 na casualties nila sa buong digmaan sa Afghanistan. Pero ang pangalawang estadistika ay lalo pang nagpapalala ng sitwasyon ng Russia. Napansin mo siguro na binanggit namin kanina na ayon kay Zelensky, umaabot sa 45,000 kada buwan ang casualty ng Russia. Sinabi rin namin na nitong Disyembre, 35 milyon. Sundalong Ruso ang napatay ng drone operator ng Ukraine. Kung parang may kakaiba sa mga numerong, yan tama ka. Nakakatakot ang dami ng namatay kumpara sa sugatan sa Russia, isa pang patunay na hindi gumagana ang digmaan ni Putin. Tradisyonal, ang inaasahang rasyo ng mga namamatay kumpara sa mga nasusugatan na nararanasan ng isang militar tuwing digmaan ay isang namamatay sa bawat 3 nasusugatan. Hindi basta gawa-gawa ang numerong yan. Galing ito sa rasyo ng namatay at nasugatan noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang pinakamarahas na labanan sa mundo. Ang rasyo, bagamat matibay at pangunahing sukatan, ay hindi isinasaalang-alang ang mga pag-unlad sa makabagong pakikidigma at medisina dahil sa mga bagong estratehiya at mas mahusay na medikal na pamamaraan, mas mababa na ang namamatay kaysa nasusugatan sa makabagong militar. Halimbawa, sa labanan sa Afghanistan, ang rasyo ng United States ay 1 patay kada 10 sugatan at sa United States Marines ay 1 patay kada 13 sugatan. Ang Rusya, na sinasabing isa sa pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo, ay dapat sana ay kayang mapanatili ang rasyo na 1 sa 3 na nakita noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi ganoon ang nangyayari at napakalayo nito sa rasyo na iyon kaya mas marami pang mga sundalo nila ang napapatay kaysa nasusugatan. Sa Ukraine, iba ang sitwasyon noong unang taon ng pananakop ng Russia. Hanggang tagsibol 2024, halos sinunod ng Rusya ang 1 sa 3 rasyo
Mula ikalawang digmaang pandaigdig, malayo pa rin sa magandang performance kahit malakas ang kagamitan. Dapat mas maganda ang rasyo ng Rusya. Umaabot pa rin sila sa 1:3 na posibleng magkatotoo rin ang kalkulasyon ni Putin. Ang sugatang sundalo ay maaaring makabalik sa labanan kung hindi malubha ang sugat. Dagdag pa rito ang mga na-mobilize na recruit at kontraktual na sundalo. At ang Russia ay kampante sa sitwasyon kung saan kaya nitong patuloy na punan ang mga nalulugi nitong tropa na naglalagay sa Ukraine sa matinding presyon habang nangyayari ito. Gayunpaman, noong tagsibol ng 2024 nagsimulang magkamali ang lahat para sa Russia. Unti-unti ngunit tiyak, ang rasyo ng mga namatay kumpara sa mga sugatan ng Russia ay nagsimulang lumala. Unti-unti itong umusad. Umabot sa 2-3 at pagkatapos ay naging 3-3. Sa wakas, pagsapit ng katapusan ng 2025, nagkaroon ng ganap na pagbabago sa kung ano ang inaasahan ng anumang makabagong militar na makita. Mas maraming sundalong Ruso ang namamatay kaysa nasusugatan. Sa pagtatapos ng 2025, 56% ng casualties ng bansa ay mga namatay na Ruso, na may rasyo na 12 namamatay kada 10 nasusugatan. Pwede ring isulat na 6 patay kada 5 sugatan, pero masama pa rin ito para sa Rusya. Ang mga komento ni Zelensky tungkol sa laki ng pagkalugi ng Rusya na hindi na kayang panatilihin ay mas lalo pang naging mabigat mula sa pananaw ng mga Ruso. At habang nakaupo si Putin na napapalibutan ng iilang tapat sa Kremlin na hindi pa niya pinaalis, siguradong tinatanong niya sa sarili ang tanong na nabanggit natin sa simula ng video. Bakit nangyayari ito sa Rusya? Bukod sa kakulangan ng kakayahan ng militar ng Rusya at pag-asa sa estratehiyang maraming kaswalti, may dalawang pangunahing dahilan kung bakit napakasama ng rasyo ng namatay sa nasugatan nila. Ang una ay mga drone ng Ukraine. Sa digmaan sa Ukraine, lalo na kamakailan, napalitan na ng mga drone ang artilleriya bilang pangunahing sandata ng Ukraine. Pagdating sa bilang, laging banta sa Rusya ang mga drone ng Ukraine. Noong 2025, planong gumawa ng Ukraine ng 2.5 milyong drone at posibleng umabot sa 4.5 milyon bago matapos ang taon. Ang mga drone na nabanggit ni Zelensky ay mas eksakto at nakamamatay kaysa artilleriya. Kaya mas maraming Ruso ang napapatay. Huwag ninyo kaming maintindihan ng mali. Kapag tinamaan ng Ukrainian na bala ng artilleriya ang sundalong Ruso, tiyak na duguan at wasak siya. Gayunpaman, ayon sa Ukraine, hindi laging ganito ang nangyayari sa artilleriya. Kadalasan, ang bala ay tumatama sa lupa malapit sa target at nagpapasabog ng mga delikadong piraso ng bakal na maaaring pumatay. Pwede ring magdulot lang ng sugat, hindi agad kamatayan, ang bakal mula sa bala. Ibang klase ang first-person view drone na gamit ng Ukraine, na siyang nagiging sanhi ng maraming pagkasawi sa militar ng Russia. Pinipili ng first-person view drone ang katumpakan kaysa lakas. Mas maliit ang pampasabog, pero mas mura at direktang pinalilipad sa target kumpara sa artilleriya. Tumitira sila ng may napakataas na antas ng katumpakan kaya mas malamang na mapatay ang target. Isipin mong pagsabayin ang katumpakan na yan at dami ng drone ng Ukraine. Mas malakas at epektibo itong banta kaysa artilleriya dati. Dahil sa husay na ito, 80% ng target ng Ukraine noong 2025 ay winasak gamit ang drone. Tumutulong na rin ang mga drone sa Ukraine sa mga gawaing dating ginagawa ng artilleriya, tulad ng pagpigil sa galaw ng tropa at sasakyan. Ang artilleriya na tumatarget sa mga mahahalagang choke point kung saan dinadala ng depensibong puwersa ang kalaban ay isang taktika na kasing tanda na ng mismong artilleriya. At kahit ginagamit pa rin ng Ukraine ang kanilang artilleriya para sa layuning ito, nakikilahok na rin ang kanilang mga drone sa gawaing ito. Ngayon, ang mga unit ng Russia sa target ng artilleriya ay kailangan ring harapin ang pambobomba ng first-person view drone. Nagpapalaganap ng takot at kaswalti ang artilleriya. Mas eksakto ang mga drone sa pag-atake at kayang patayin ang mga sugatang sundalong Ruso na sanay nabuhay pa mula sa shrapnel. At iyan ang nagdadala sa atin sa pangalawang dahilan kung bakit napakaraming sundalong Ruso ang namamatay at kung bakit napakalaki ng agwat ng bilang ng mga namamatay kumpara sa mga nasusugatan. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng ganitong kaalaman sa estratehiyang militar, mag-subscribe sa The Military Show. Ipinapaliwanag namin araw-araw sa video ang mga nangyayari. Ang dami ng drone sa digmaan sa Ukraine ay hindi lang nagdudulot ng
mas maraming sundalong namamatay sa tumpak na atake. Napakahirap na rin ngayon ang paglikas ng mga sugatan. Ibig sabihin, ang mga sundalong maaring nakaligtas sana sa isang artilyeryang pag-atake, halimbawa, ay mas malamang na maiwan na lang sa putikan kaysa mailigtas ng kanilang mga kasamahan. Pinaghalo ng Ukraine ang mga drone sa pag-atake at paniniktik. Mahusay ang paniniktik na drone sa pagsubaybay sa galaw ng puwersang Russia sa bukas na lugar. Kung alam ng Ukraine ang galaw ng Russia, pwede na silang umatake. At kapag tapos na ang unang pag-atake, maaaring ipagpatuloy ng mga paniniktik na drone nito ang walang tigil na pagbabantay na nagbibigay daan sa Ukraine na makapag-react. Kung susubukan ng Russia na magpadala ng rescue teams para sagipin ang sugatan, malaki ang magiging epekto nito sa kanilang lakas tao. Manatili hanggang dulo para makita kung gaano kalala ang sitwasyon para sa Russia. Dahil sa pagdami ng drone ng Ukraine, naaapektuhan ang golden hour. Sa mga terminong militar, ang golden hour ay tumutukoy sa panahon pagkatapos masugatan ang isang sundalo. Sa panahong ito, kailangan silang mailikas papunta sa isang pasilidad medikal para masigurong mataas ang tsansa nilang mabuhay. Pinahina ng Ukraine drone ang golden hour ng Russia. Kaunti na lang ang option ng evacuation team para mailikas agad ang mga sugatan. Kailangan nilang maghintay ng puwang sa drone wall ng Ukraine bago nila maalagaan ang mga sugatan. Sa madaling salita, masyadong matagal bago mailikas ng Russia ang kanilang mga nasugatang sundalo. At bawat minuto ay mahalaga sa ganitong mga sitwasyon. Hindi talaga mahusay ang Russia sa paglilikas kahit bago ang mga pagbabagong nakita noong 2025. Noong Hulyo 2024 iniulat ng Medusa na ayon sa mga doktor militar ng Russia, may mga sundalong pwedeng mailigtas pero namamatay sa kanal at putikan ng Ukraine. Hindi mo malalaman yon kung sa Ministeryo ng Depensa ng Russia ka lang makikinig. Sabi nila, 0.43% lang ang mortality rate ng sundalong namatay sa mga sugat na pwede sanang maligtas noong 2023. Ito ang mga sundalong namatay kahit nabigyan ng medical na tulong. Pero gumamit ng ibang sukatan ang mga doktor ng ministeryo na tinawag nilang potentially savable soldiers. Batay sa sukatan, hindi bababa sa 5.2% ng mga sundalong Ruso na namatay noong 2023 dahil sa sugat ay hindi nakatanggap ng anumang medikal na tulong. Iyan ang problema. Kahit 0.3% lang ng mga sundalong ginamot ang namamatay, 5.2% ng mga namatay sa Russia ay dahil hindi agad nalunasan, na nagpapakita ng problema sa paglikas. Hindi iyon dahil sa mga drone ng Ukraine, kundi may mga sundalong Ukrainyano na nakasaksi mismo sa hindi kayang mailikas ng Russia ang sarili nilang tropa. Noong Agosto 2024, kinausap ng Espresso Global si Staff Sergeant Kirilo Duchko ng ika-13 Operational Brigade Charter ng National Guard ng Ukraine. Sinabi niya na hindi kinukuha ng kalaban ang kanilang mga napatay na tauhan na nakahandusay sa gitna ng bukas na parang. Sasabihin ko pa sa inyo, hindi rin nila agad inililikas ang kanilang mga sugatan. Namamatay mag-isa ang mga sugatan o tinutulungan ng Ukrainian Defense Forces. Hindi lang si Duchko ang tumukoy sa kakaibang konseptong ito. Noong Pebrero 2025, sumulat si Jim Garrity sa Washington Post tungkol sa pagbisita sa mga nasugatang Ruso sa mga ospital sa Ukraine. Ang kakaiba, hindi mga sundalo ang nakausap ni Garrity, kundi karaniwang Rusong taga-Kursk Oblast. Noong panahon ng okupasyon ng Ukraine, tumugon ang Russia sa okupasyong iyon sa pamamagitan ng pambobomba sa mga pamayanang inookupa ng Ukraine. At ang mga taong naninirahan sa mga pamayanang iyon ay sila ring tinamaan ng sarili nilang panig. Isa sa mga pasyenteng nakausap ni Garrity, na ang pangalan ay Ludmila, ay nagkwento kung paano siya nakaupo sa kanilang bahay nang bigla niyang marinig ang isang eroplano na lumilipad sa itaas. Ilang segundo lang ang lumipas, isang malakas na pagsabog ang nangyari na nagpasabog ng bubong ng bahay niya at nag-iwan sa kanya na naipit sa ilalim ng mga guho. Buti na lang, hindi naipit ang anak niya at humingi ng tulong sa mga sundalong Ukrainyano. Nailigtas si Ludmila at dinala siya sa ospital ng Ukranya sa kabila ng hangganan. Ayon sa kanya, kung walang sundalong Ukrainyano, hindi nila alam ang mangyayari sa kanila. Mas malaki pa raw ang tsansa ng mga Russian na mailigtas ng kaaway kaysa ng sariling kasamahan. Kung titingnan ang paglilikas ng Russia noong 2025 na ngayoy mas pinahihirapan ng Ukrainian drones, mukhang sadyang bahagi ng estratehiya ng Russia ngayon ang pagpapabaya sa mga sundalo,
Hindi lang ito pagkakamali. Noong 2025, ginamit ng Russia ang lihim na paglusot ng maliliit na unit ng sundalo sa mga pamayanan ng Ukraine. Ang mga taktikang iyon ay malinaw na nangangailangan ng mga sundalo na tumawid papunta sa panig ng Ukraine sa linya ng labanan, kung saan dapat silang magtago at maghintay ng mga karagdagang puwersa upang masakop ang teritoryong kanilang pinasok. Madalas, walang dumarating na karagdagang puwersa. At kung meron man, wala silang tangke o armored na sasakyan. Naubos na ng Russia ang mga inventaryo nila mula Soviet era. Kaya napilitan silang gumamit ng taktika ng paglusot. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa tagalusot? Kapag nasugatan sila sa likod ng linya ng Ukrainian, walang Russian rescue team na tutulong. Kaya aasa silang dakpin na lang sila ng Ukraine kaysa patumbahin ng drone. Kaya natutunan natin na mas mabilis nang nawawalan ng mga sundalo ang Russia kaysa dati. At ang rasyo ng mga namatay kumpara sa mga sugatan ay umabot na sa punto na mas marami na ang namamatay kaysa sa mga nasusugatan. Ang malinaw na tanong, at nabanggit na rin natin kanina, ay ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa kinabukasan ng lakas tao ng Russia? Hindi kayang dagdagan ng Russia ang bilang o kakayahan ng kanilang hukbo sa Ukraine. Sa usapin ng kakayahan, bawat sundalong nawawala ng Russia dahil sa mga drone ng Ukraine ay isang sundalo na kahit papaano ay may karanasan na sa labanan. Oo, maaaring ang karanasang iyon ay hindi higit pa sa mga halos pagpapakamatay na pagsugod laban sa depensa ng Ukraine, pero ang iba ay maaaring may espesyal na kaalaman. Marahil ay may pag-unawa sa mga depensang inilagay ng Ukraine o kaalaman tungkol sa mga plano ng Russia sa hinaharap. Nawawala lahat iyon kapag tinamaan ng drone ang sundalo. At kadalasan, mga bagong recruit na walang karanasan ang ipinalit ng Russia. Nawawala agad ang karanasan sa labanan dahil napapatay sa mga atake ang mga sundalong dapat magturo sa bagong dating sa Russia. Mas mataas ang tsansang mamatay ng mga bagong recruit na walang nagtuturo. Ang nangyayari sa Russia ay isang malupit na siklo kung saan bawat batch ng mga dagdag na tropa na ipinapadala nila sa Ukraine ay mas mabilis na napupuksa kaysa sa mga nauna. Sa usapin ng mga numero, hindi rin maganda ang kalagayan ng Russia kahit na napanatili nito ang kalamangan sa bilang ng tao sa Ukraine hanggang ngayon. Ngayon, nagsisimula na nating makita na mas malaki na ang mga nalulugi ng Russia kaysa sa mga nare-recruit nito. Ayon sa ulat ng Kiev Independent noong Disyembre, ang target ng Russia para sa recruitment sa 2026 ay 400,000 sundalo. Katumbas ito ng 34,000 bagong recruit kada buwan, 1,000 mas mababa kaysa 35,000 sundalong Ruso na napatay ng Ukraine noong Disyembre. Tandaan, napatay ang mga ito, hindi lang nasugatan. Kaya malamang na target ng Russia ang makakuha ng hanggang 10,000 sundalo. Mas kaunti kaysa sa bilang ng namamatay at nasusugatan bawat buwan. Itinakda ng Ukraine ang target na 50,000 na namatay na Ruso bawat buwan sa 2,000 at 26 na kung makamit ay malalayo ang Russia sa kailangan nitong recruitment. Hindi na tugma ang matematika ni Putin sa militar dahil sa patuloy na pagkalugi. Ayon sa European Council on Foreign Relations, bumagsak na ang alamat ng tibay ng mga Ruso sa halos buong digmaan sa Ukraine. Sabi ng konseho, kahit malaki ang halagang binayaran ni Putin sa dugo ng kanyang mga sundalo, wala pa ring makitang resulta. Sa kabila nito, hawak pa rin ng Kyiv ang 80% ng teritoryong kinikilala sa international mula 2,000 at 14 hanggang 15 ng 7% ng Ukraine ay inangkin ng Russia. Dagdag pa rito, ayon sa European Council on Foreign Relations, 13% pa ang nadagdag sa nasakop ng Moscow. Umuugong na ang kampana para sa Russia. Hindi pa bagsak ang Russia, pero tila malapit nang bumagsak ang kanilang puwersa dahil sa dumaraming namamatay na sundalo. Pinalitan sila ng mga bagong recruit na walang alam sa mga patayan sa Ukraine. Ang nakikita ngayon ni Putin ay resulta ng estratehiyang nabibigo sa harap niya. Hindi tatagal ang patuloy na pagkalugi at presyon at tinitiyak ng Ukraine na magpatuloy ito. Aasa si Putin na tutulungan siya ng kanluran. Pero ipapaliwanag namin sa video kung bakit hindi ito mangyayari. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang pagsusuri sa pinsalang ginagawa ng Ukraine sa imahe ng Russia bilang makapangyarihang bansa. Salamat sa panonood.